Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Janet Tarjo at may ilan lamang akong sasagutan mula sa tanong patungkol sa ating pag-aaral ngayon. Para sa unang katanungan, sa napag-aralan at nabasang paksa, gaano kahalaga sa isang guro at ganun din sa mga mag-aaral ang pagkakaroon ng kahandaan at kasiningan sa pagpili ng kagamitang panturo? Para naman sa aking kasagutan, mahalaga maging handa at masining ang guro sa pagpili ng kagamitang panturo. Bakit? Sapagkat upang matiyak ang bawat aralin ay naaayon sa mga layunin ng pagtuturo at nakakuha tayo ng mga interes ng mga mag-aaral. Ang kahandaan ay naglalatag din ng malinaw na direksyon sa pagtuturo, samantalang ang kasiningan din ay nagbibigay ng masining na presentasyon ng impormasyon na mas madaling maintindihan ng mga mag-aaral, at sa pamamagitan ng maayos na piniling kagamitan, nagiging mas epektibo ang proseso ng pagkatuto. Hinikayat nito ang aktibong pakikilahok at mas malalim na pag-unawa sa mga aralin. Para naman sa pangalawang katanungan, sa iyong sariling pananaw, ano ang kagamitang panturo bukod sa ibinigay na kahulugan ng dalawang dalubwika tungkol dito? Para sa akin, ang kagamitang panturo ay anumang material o pamamaraan ng ginagamit ng guro upang gawing mas malinaw, makabuluhan, at kapaki-pakinabang ang mga konsepto sa mga mag-aaral. Hindi lamang ito limitado sa physical na bagay tulad ng mga libro o visual aids, kundi pati na rin sa mga digital na teknolohiya, aktibidad at karanasang nagpapayaman sa kanilang pagkatuto. Ang kagamitang panturo din ay dapat na adaptable at relevant, na sumasalamin sa tunay na buhay ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, nagiging mas madaling maunawaan at mailapat ang mga aralin sa pang-araw-araw na buhay. Para naman sa pangatlong katanungan, bakit sa paghahanda ng kagamitang panturo ay kailangan isaalang-alang ang kaangkupan sa panahon? Mahalagang isaalang-alang ang kaangkupan sa panahon sa paghahanda ng paggamitang panturo upang matiyak din na ang mga material ay may kaugnayan at nakatugon sa kasalukuyang mga pangangailangan at kalagayan ng mga mag-aaral. Ang mga napapanahong kagamitan din ay nagiging mas engaging na at kapaki-pakinabang dahil ito ay konektado sa kanilang karanasan at konteksto. Gayun din, ang mga ito ay nagpapakita ng mga pinakabagong impormasyon at mga isyong panlipunan na mahalaga sa kanilang pagkatuto. Ang pagiging up-to-date ng mga kagamitang panturo ay nagpapalakas din sa kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip ng kritikal at makaagapay sa mga pagbabago sa lipunan. Pang-apat, dapat bang isaalang-alang ang mga mag-aaral at biographical na lokasyon, lugar na tinitirhan ng mga ito? Dapat isaalang-alang ang mga mag-aaral at kanilang biographical na lokasyon sa pagbuo ng kagamitang panturo. Kasi matiyak na ang mga material ay may kultural at kontekstual na kaugnayan. Ang mga kagamitan na tumutugma sa kanilang lokal na konteksto ay nagiging mas epektibo sa pagtuturo dahil nauugnay ito sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Nakakatulong din ito sa mga pagbuo ng koneksyon at pagpapahalaga sa kanilang sariling kultura at komunidad. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan ang kanilang pagkatuto at mas may kabuluhan ang talakayan. Para naman sa limang katanungan, sa huli nating ipagpalagay na ikaw ay isa sa ganap na guro sa isang pampublikong paaralan, ikaw ay naatasang magpaliwanag ng isang napapanahong isyu sa lipunan sa mga mag-aaral. Alin sa 11 baitang na hagdan ng karanasan ang ipaparanas mo sa mga ito at bakit? Bilang guro, ipararanas ko ang pangalawang baitang ng hagdan ng karanasan na tinatawag na contrived experiences o mga nilikhang karanasan. Sa ganitong paraan din po ay magbibigay ako ng mga simulated na karanasan o mga role-playing activities na naglalarawan ng napapanahong issue sa lipunan. Pinipili ko ito dahil nagbibigay ito ng makatotohanang pag-unawa sa issue habang sinisiguro na ang karanasan ay kontrolado at naaayon sa kanilang antas ng pag-unawa. Sa pamamagitan nito, nagiging aktibong kalahok ang mga mag-aaral sa proseso ng pagkatuto at mas lumalalim ang kanilang pagkaunawa sa issue. Ayan, hanggang dito na lamang ang aking kasagutan. Maraming salamat sa inyong lahat.